naglagay ako ng bleeder. 47k yung value na nilagay ko. Bali 4 na piraso kasi positive to ground, negative to ground dito sa may isang channel. Tapos positive to ground, negative to ground yung isang channel naman. Value niyan is 47k na 5 watts. Yung mga old na modelo yan kasi kaya bilog siya, pero 5 watts na. Yan, dalawang channel kasi ito. Tingnan nyo, iwalay oh. Kaya iwalay lang yung supply niya. Naka-protect yung kabila. Teka lang. May maganda yan. For today's video, bali dayo ulit na gawain to. Kasi sabihin nyo, puro naman dayo yung ginagawa to. Dayo talaga tayo lahat ng malos mga ginagawa ko rito. Ito, galing Cavite ito. Galing pa ng Cavite. Grandmaster na GM1000. Yun, power amplifier. Unang-una sa lahat, siyempre magpapasalamat tayo. Lagi naman ganyan yung routine natin eh. Magpapasalamat tayo, siyempre. Matuwa naman yung may-ari nito. Maraming salamat sa may-ari nito na pinagkakatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Shoutout. Dinala to dito sa atin para ipagawa. Ang issue nito, kabilang channel. Alam ko pinagawa na to sa may, hindi ko lang totally ma-recall yung pinag-usapan namin. Alam ko pinagawa na to sa iba eh. Tapos pinull out niya kasi parang hindi daw nagawa. Ang issue nito, channel 1 is pumuputok yung fuse. Ayan oh, visual check pa lang, putok tong fuse. Tuwing palit daw ng fuse, pag on, pumuputok. Puputok talaga yan kapag merong shorted na power transistor. O kung hindi man transistor, is yung drive. Baka may shorted. And then yung channel 2, hindi lang ako sigurado. Pero ayan mo na, sabay na rin natin sa paggawa yan. Bali, ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin ng maayos. Magawa natin maayos or may balik natin sa dati yung unit ni Sir na Grandmaster GM1000. Natin simulan to, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Simulan na natin. Bali, ito, isa sana papansin ko, ang pagkakalam ko sa Grandmaster is yung mga transistor NGW. Parang pinalitan. Kasi C5200 na yung nakalagay dito. Oh. C5200, kabilaan. And then, may mga hinang naman eh. Hindi lang ako sigurado, baka mamaya, ito talaga yung nakalagay ah. Pero nakailang gawa na ako ng ng Grandmaster. Kadalasan talaga is NGW nakalagay. NGW nakalagay na transistor. Ito, Toshiba na C5200 and then A1943. Pwede naman, kaso lang sa specs, medyo mas mataas yung specs ng NGW against sa Toshiba na C5200 or A1943. Putok yung fuse dito. Yan ang problema kasi dyan. Kapag maglagay ka ng fuse dyan na may shorted dito, pag ganyan mo pa lang ng fuse, automatic putok na yan. Putok na agad yan. Kaya ang gagawin natin dito, hindi ko na ipa-plug in to. Hindi ko na ipa-plug in kasi kita naman mayroong bumigay na fuse na. Sigurado may problema na yan. Ang gagawin na lang dito, gagawin ko na lang dito is tanggalin ko na itong channel 1 and then i-troubleshoot ko na. Bago natin siya ibalik, kailangan magiging okay na siya. Tsaka natin palitan yung fuse. Tapos ipauli na natin yung channel 2. So ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, tatanggalin ko muna itong channel 1. Tapos i-troubleshoot na. Nabaklas ko na yung channel 1 or yung isang channel. Bali, ubos lahat ng output nito. Bali, ilang piraso to? 3, 6, 6 to eh. Sana yung isa? Ito. Ubos ito, 6 na piraso. Dali lahat ito. Sira lahat. Nagtaka ako bakit may sapin ito. Alam ko walang sapin yung ganitong klaseng amplifier ah. Ba't may sapin? Parang nilagyan ng scotch tape. Scotch tape. Pero scotch tape lahat oh. Ngayon ko lang napansin ah. May scotch tape. Yung scotch tape may nilagay. Alam ko walang sapin to eh. Hindi ko alam kung meron talagang sapin yan. Pero alam ko wala talagang sapin to. Sira nga yan. Bali, papakita ko ba sa inyo yan? Sige nga. Para hindi kayo magduda sa akin. Sira lahat yan. Tinanggal ko nga pati drive. Lahat ng resistor, buo yan, mga blocky. Yung drive, 4793 and then 1837 is buo.
Ito lang yung nadali. Lahat ng output sira. Short lahat oh. Short. Tingnan mo, shorted oh. Ito, shorted to. Ngayon, to short oh. Short. Si ito, shorted. Oh, shorted lahat to. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Oh, shorted. Si ito pa, ilan na? 4. Ito, pang 5. Ano yan? Oh, ayan, shorted. Oh, shorted oh. Ayan, shorted lahat. Ubos lahat ng output transistor. Sana yung kabila is hindi siya ganun kalala. Dito pa lang ubos na. Ngayon, bali buo yung drive. Bali babalik ko lang 'yan. Tapos yung mga bloke babalik natin. Tsaka tayo magto-troubleshoot. Saka natin ipa-plug in kung magiging normal siya, kung output lang yung sira or may problema pa na iba rito. Yung mga diode, din check ko naman na, yung mga cylinder diode nito na yun is buo. Balik ko lang muna yung drive din, then testing tayo. Naibalik ko na yung mga drive niya, yung 4793 and then A1837. Ayan o. Yan, tapos ito pala, nagdag ko lang. Naglagay ako ng bleeder. 47k yung value na nilagay ko. Bali 4 na piraso kasi positive to ground, negative to ground dito sa may isang channel. Tapos positive to ground, negative to ground yung isang channel naman. Value niyan is 47k na 5 watts. Yung mga old na modelo yan kasi kaya bilog siya, pero 5 watts na. Dalawang channel kasi ito, tingnan nyo, iwalay oh. Kaya iwalay din yung supply niya. Kaya bleeder is iwalay din. Kasi kapag walang bleeder, may stock pa rin. Kahapon nga nakuryente ako. Nangagat. May stock yan, di siya nagde-drain kapag wala siyang bleeder. Kaya naglagay ako ng bleeder. So ngayon, ito, naibalik ko na yung wire din. Tingnan natin kung magiging okay siya. Tapos, pati itong channel 2 is nakakabit na. Nakakabit pa rin pala. Ayun, tingnan natin. Gamit muna tayo ng bulb para in case na may problema is hindi tayo masisiraan ng malala. Okay. Nakaprotect yung kabila. Teka lang. May maganda yan. May problema rito. Punutin muna natin ito. Mahirap. Delikado. Paulin na natin tong isa. Para hindi na lumala. Paulin na natin to. Dito muna tayo sa may isang channel. Okay. Oh, naiwan pa rin oh. Nakaprotect pa rin kahit na tinanggal ko na yung supply Dito, naging okay na siya oh. Ayun, tester natin, naka-range ng 2.5. Tingnan natin kung may bias. Sensya na kayo, medyo one man game tayo. Baliktad, may bias na pero baliktad. So, mayroon na, mataas. Kailang medyo mataas May init yung drive. Teka lang. Pero naging normal siya. Baka siguro kailangan ng kwan. Kailangan ng output. Bago natin. Sige nga, salangan ko muna ng output. Salangan ko muna ng output to. Medyo mainit Init yung drive niya Kailangan may sync. May init. Ayun, stay tuned lang kayo. Balikan ko kayo kapag nadali ko na. Lagyan ko na siya ng output. Ito. Medyo marami lang yung thermal paste. Yan. Pleto na siya. Ito yung kabilang side. Bali 3 pairs lang naman ito Tapos, na step na gagawin natin. Siyempre, babalik muna natin sa may casing. And then, testing natin kung maging normal. Kasi umiinit kanina yung yung drive niya. Tapos, parang tumaas yung bias. Tingnan natin kapag may output na siya. Yan, so ngayon babalik ko lang muna ito. Nabalik ko na yung board. Yan, binalik ko na lahat ng kable. Para sigurado. Ngayon, switch on natin yung sa kabilang side. Ito tinanggal ko pa rin siya. Yung mataas na voltahe, yung mga maliliit na, hindi yung ibang socket is nandyan pa. Unahin muna natin itong kabilang channel. Okay. Normal siya Ito talaga naiiwan talaga yung protect dito sa may kabilang side Ibig sabihin may problema yung
relay section nya. Tingnan kung umiinit pa. Parang hindi naman na. Natin kung ano yung bias na lalabas. Wala, pasensya na kayo ha. Ito yung bias nya. Tingnan natin ha. O yan, nasa ingat kayo, mag-ingat. Ayun, nasa 0.3. Halos kulang-kulang 0.3. Ito nasa 0.3 nga siya. Ayan o. Pasensya na sa tester natin. Okay, nasa 0.3 yung bias nya. And then kung mapapansin nyo guys, yung design talaga nito, wala siyang sapin. Wala siyang sapin na Meca. Wala siya. Diretso yan. Kasi yung collector niyan, yan yung magiging output niya rin. Ngayon, bali, bago tayo lumipat sa may kabilang side, lagyan ko muna ng kwanto. Lagyan ko muna ng audio. Tingnan natin kung magiging normal siya or may audio siya or wala bago natin galawin yung kabila para hindi na tayo pa putol-putol. Nagkabit na ako ng isang speaker. Excited ako eh. Gusto ko marinig agad yung may audio eh. Yan, ito nagkabit na ako. Maluwag. Tingnan muna na to. Kapitan muna. Yan, tapos naka-stereo mode siya. Sinilip ko na yung switch niya, naka-stereo mode yan. Tapos ito yung audio source natin, laptop. Tapos dalawang base yan kasi nakaparallel yung isang linya ko eh. Dalawang base. Hindi ko alam kung alin dyan. Basta may nakakabit dyan na dalawa. Ngayon, natin kung anong lalabas sa tawas. Ayun na, nakauna. Isa talaga, ayaw talaga bumaba Okay, naka-play yung laptop natin. Sana meron ng audio. Ayun Holy. Nanig nyo? Malakas talaga yung bira ng Grandmaster. Alam nyo kung ano yung sikreto ng GM na amplifier or Grandmaster? Kung bakit malakas yung bira nito? Ito yan Yan, input buffer. Bukod dito sa may input buffer, bukod din sa may OP amp nya, meron pa siyang nakatago rito. Yan, okay. Meron na siyang audio. Ngayon, madako tayo sa may kabilang side. Ito naman, problemahin natin ulit yung kabilang side. Tingnan natin kung ano yung mga naging issue nito. Kasi, alam ko dalawang channel ang ginawa nito Ginawa ng dati ng iba. Ito sa may kabilang side kanina, ubos tong transistor tatlong pares. Ano yung isa? Baka may malaglag doon sa loob. Ayan, ito. Sira ito. And the rest is buo naman. Output lang yung nadali. Dito naman, suyurin ko muna kung bakit ayaw bumaba yung protect nya. And then, siyempre, papakita ko or ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung nagiging sanhi para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Eto na, medyo natagalan ako bago ko mahanap yung sira. Pasensya na kayo kung di ko na pinapakita. At least kung lang na naibigay ko na lang agad sa inyo yung ideya. Eto, nagpalit na ako ng IC rito. Itong IC na to, nagpalit na ako nito. Papuntang relay rin yan Ganun pa rin. Tapos nagpalit ako ng relay. Ganun pa rin. Akala ko sa relay. Minsan kasi nasa relay yung problema pag ganyan Ito, nagpalit na ako. Okay na, bago na itong relay. Ganun pa rin. Palit ako ng IC rito. Ganun pa rin. Tapos nagpalit na ako ng... Nag-check na ako ng mga diode. Okay naman. Sabi ko, wala nang problema to dito. Sabi ko, silipin ko nga rito sa may harap, sa may front panel niya. Yun pala, meron pa palang mga transistor dito. Yan, binaklas ko na yung isa. Sira yung isa. Ito, yung C1815. Sira to. Ano makita? C1815 to value nito Ayan, mag-focus lang. Ano, C1815. Yan, sira ito. Shorted. Dumaan siya dito para may idea kayo. Yung itong sa taas is protect ito. Protect. Yung positive niya pumunta diyan sa may resistor. Tapos yung kabila niyan, kung susundan mo to, pumunta siya dito. Punta siya dyan, pumasok siya sa may C1815. Ayan, sira, short na, kaya umiilaw agad siya. So ngayon papalitan ko lang muna ito. Palitan muna natin ito.
Tapos check natin kung magiging normal na siya. Napalitan ko na ng transistor itong C1815. Ito, napalitan natin to, bago na ito. Saan ba yung luma natin? Ito yung sira. Ito yung sira. Ngayon, testing natin. Nakakabit na yung mga kable. Nakakabit na yan. Yan, tapos switch on ko at pansinin nyo. Yan, nakaprotect parehas. Ayan, nawala na. Normal na. Naka-active na lang siya. Yan, naging normal na. So ngayon, proceed na tayo syempre. Ang gagawin natin dyan is babalik tayo rito. Sayang, nagbaklas-baklas pa ako ng heatsink. Hindi, ganun naman talaga eh. Pag nag-troubleshoot ka is kailangan mo magsuyod kung saan yung posible na maaaring sira hanggang sa yung pala, yung pinakahuling option, doon pa yung sira. Kaya lalong umaba yung trabaho mo. Ay, bali, babalik ko lang muna itong mga kable sa may mataas na voltahe and then masukatan natin kung okay yung channel na ito, kung ito lang talaga yung problema niya. Sana ito lang. Naibalik ko na yung pinaka front panel. Yan, ito nakabalik na. Tapos ito, binalik ko na yung mga kable dito sa may supply niya, sa may mataas na voltahe. Nakakabit na yan. Ayan, ay nilagay natin na bleeder. Ngayon magsukat tayo. Sana normal na. Mabilisan yung galaw natin dito kasi umiinit itong drive niya. Taas okay, alam ko na, normal na ito. Ngayon normal na to, tingin ko. Balik muna natin tong heatsink kasi mainit yung drive. Kaya balik muna natin sa heatsink para sigurado. Ang design kasi nito, kailangan nakalapat sa heatsink itong mga output. Babalik ko lang muna, katulad ng kagaya nung sa isa kanina. Naibalik ko na yung at itong isang board, bali tornilyo na lang kulang. Itong isa is na tornilyo ko na. Ayan, double check natin. Okay, positive, negative. Yan, dalawang channel na yung kinabit ko na supply. Ito. So ngayon, sukatin natin yung bias nya. Kanina kasi nakakatakot siya magsukat kasi umiinit itong bias. Yan, tapos kailangan kasi magkakadikit yung transistor sa may heatsink. Walang sapin yan, no? Yan, wala talagang sapin yung disenyo nito. Okay, ulit. Yan. Normal na, nawala na yung protect dito. Yan lang talaga yung C1815. Pinakalkal pa tayo. Ngayon magsukat tayo ng bias nila. Okay, pasensya na, one man game tayo. Yan, nasa kulang-kulang nasa 0.4. Nasa 0.4 siya. Dito pares lang. Pares lang. Parehas lang. Taas lang na konti ito, mga millivolts lang. And okay na. Bali, maglalagay ulit tayo ng speaker. Sana may audio na, and then sana wala na ibang problema pa, para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Ito, nagkabit na ako ng speaker. Bali, 4 na speaker to. Ito, nakaparallel to kaparallel yung dalawang speaker ko na yan sa gitna and then sa baba. Bali, 4 na speaker, tagdadalawa yung kabilang channel. Ngayon, bati ito, natornilyo ko na ito. So, natornilyo na. And then, to 20 na tayo. Ito, naka to 20 tayo. Wala na tayo sa may bulb. Okay, play ko yung music muna. Then, on. Yan, naka normal mode na siya. Ito channel 1. Ito yung sibak. Malakas talaga yung Grandmaster. Yan, ito yung channel 2. Dalawa. Ayan, okay na.
No? And then balikan ko pala muna yung mga sira bago tayo magpaalam. Ito, si bakla to ito yung mga output nyo. Ito yung mga output nya, sira. Nilagyan ng unang gumawa, parang nilagay nila is parang scotch tape. Si bak yung 6 na piraso. Tapos dito sa may channel 2 is naka-protect. Yan, normal naman yung amplifier nya. Dito lang sa may indicator yung may problema. Sira yung C1815. Ayun, sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano gawin yung Grandmaster na naninibak ng fuse. Kasi sabi ni Sir tuwing palit doon ng fuse, naninibak. Kaya minsan dyan, ang nagiging problema dyan, bis na yung isa lang yung transistor na nasira or dalawa lang, kakapaulit-ulit mo kakalagay ng fuse. Pag on mo na hindi ka magamit ng bulb, si back, hanggang sa maubos talaga yan, sabay-sabay. Yan, tapos naglagay tayo ng bleeder. Hindi ko natatanggalin yung bleeder na yan, dyan na yan. Ano, 47K. Okay. Yun, Sir from Cavite, bali okay na yung Grandmaster na GM1000 na power amplifier mo. Nasa good condition na sa ulit. Yan, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, Sir. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpapa-repair along sa OU, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa OU Road, sa OU, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.